No, dito naman tayo sa kabila. O, eto. Ay, may namimiss si Bam. Bam Aquino, namimiss si Noy Noy. Sa bawat araw. Utang na ano to, Charo Santos. Sa bawat araw ng kanyang panunungkulan, bilang Pangulo, nagtrabaho siya ng buong tapat. Kaya pala may tulay na walang ilog. Kaya pala may ganun, no? Tandaan nyo yung administrasyon, ano? Yung administrasyon ng Aquino. May mga tulay na, ano, may mga tulay na walang ilog. Basta masabi lang tulay. Tas may mga tulay na gawa sa kahoy. Oo, sila-sila din ng ano, sila-sila din yung nalaglag dun. Namimiss mo ba? Gusto mo sumunod ka? Oo, namimiss mo, sumunod ka kaya. Sundan mo, yakapin mo doon, o kaya hukayin mo. Namimiss mo. Ang galing. Ay, ito grabe, oh. Ito grabe. Yusek Claire Castro. Binunyag, anak. Ang sabi? Anak ako ng artista. Anak ka ng artista? Anak ka ng artista, Ante Claire, anak ka ng teteng. Anak ka ng artista, yung mukhang yan. Yung mukhang yan, anak ka ng artista. Sinong artista? Si Pokwang? Baka kapatid to ni Pokwang. Akala namin kapatid ka ni Marcos Jr. eh. Kasi di hamak na mas alam mo na hindi nagdodroga si Marcos Jr. kaysa kay Amy. Parang ikaw ang pinaka-ate sa lahat. Na yung sinabi ni Amy Marcos na adik yung kapatid niya at yung sinabi mong hindi, parang ikaw ang pinaka-ate. Na gusto mo ikaw ang paniwalaan ng taong bayan. Galing. Anak ka pala ng artista, di namin na-predict yan. Hindi mo kami in-inform. Kaya pala todo okay. Kaya pala todo drama ka sa mga press con mo. Oo, ang galing mo magsinungaling kasi anak ka ng artista. Kaya naman pala ka. Puta, kanya mukha anak ng artista, di wow. Puta na, nakakahiya ka kung anak ka ng artista, tas ang pangit mo. Pinagmalaki ba? Di ko alam kung totoo to, mga banateros, mga kabiya, hindi ko alam kung totoo ba to o gimmick lang ni Ante Claire to. Ewan ko dyan sa hayop na yan. Pero kung anak ka ng artista, Ante Claire, at kung sino man ang magulang mo, nakakahiya ka. Siguro hiyang-hiya yung buong pamilya mo, yung mga magulang mo na putang ina, anak namin nagkakalat ng katangahan sa palasyo. Anak ng artista, anak ka ng teteng, Ante Claire. Anak ka ng flies na may 13 paa. Anak ng artista no. Uy, putang ina. Eto mga anak ng artista. Anak ng kanal. Puta na nagsama yung magkamukha ang puta. Pag ganito mga... Eto real talk tanong lang. Marcos Jr., ba't yung mga alagad mo ang papangit? Sorry ako hindi naman din ako kagwapuhan. Pero putang ina kung itapat mo yung pagmumukha ko dyan sa dalawang hayop na yan. Di hamak naman ang mas mukha akong tao sa mga yan. Tsaka in fairness, hindi na ngumingiti si Liamas pero hindi nalabas yung ngipin. Kasi baka makita yung tartar. Sabi niya rito. Pag nakakasama ko si General Torre, dinudumog ng tao. Yan sabi ni Liamas. Pag kasama niya daw si General Torre, dinudumog daw ng tao si General Torre. Butang ina. Dinudumog ng tao kasi akala nila may nakawalang unggoy.
Sana sabi ng mga tao, puta na may unggoy sa labas. Eh syempre bibihira lang ako, bibihira lang makakita ng unggoy. Depende na lang kapag yan, katulad nito, yan, nakakita ako ng 2 unggoy, isang panot, isang kutis uling. 'Di ba? So, yan, unggoy. Talagang attractive yung mga ganyang mukha sa tao. Lalong-lalo na sa ibang bansa, attractive mga mukha nito, mga endangered species na 'to eh. Mga endangered species, ganyan talaga. Oh. Attractive talaga sa mata ng tao yan. Dinudumog si Torre, sabi puta na. Sabi ng mga Pilipino, dating general to ngayon, tiga-kalkal na lang ng kanal. Diba? Si Torre, tiga-kalkal na lang ng kanal eh. Ito yung pinakamalalang bataan ni Marcos Jr. na talagang alam niya nang tinatarantado siya pero proud pa rin siya. O katulad niyan, bakit siya tinatarantado? Puta na. From general na pinahiya ka, na kauna-unahang general na umabot lamang ng 82 days, inilagay ka sa kanal. Hindi ko naman po nilalait ang trabaho ng MMDA. Marangal po yan, yung mga naglilinis ng kanal. Ako, naglilinis din ako ng kanal pero hindi ako mukhang kanal. No? Naglilinis din ako, nagtrabaho din ako sa ganyan. Pero bilang sa posisyon, bilang isang general, bilang isang kapulis, na sinunod mo lahat ng kautusan ng Pangulo na kahit kinakamuhian ka ng buong Pilipino, diba? Na kinakamuhian ka ng buong Pilipino, puta ka, nakakahiya yun dahil iniligay ka para lang magkalkal ng kanal. Diba? Nakakahiya yun. Bubagay nga sa inyo ni Liamas yung apoy-apoy sa ulo nyo. Nakakahiya yun. Sobrang nakakahiya yung mga ganyang yung ganyang ginawa kay Torre. Utang na ako para sa akin, hindi ko na para tanggapin yung general manager ng MMDA na yan. Isang kahihiyan yun sa posisyon ng isang pulis. Kaso si Torre kasi walang kahihiyan to eh. Diba? Walang kahihiyan at hindi siya naapektuhan sa mga ganyan, yung mga kahihiyan niya naapektuhan. Kasi nga, syempre, marami siyang kakaharapin ng kaso, kailangan niya naman din magtrabaho. So, hindi mo, itaga niyo sa bato. Pagtapos ng termino ni Marcos Jr., ang pagpapiestahan naman natin ay si Torre. Kaya nga sabi ko, kapag nakulong si Torre, dadalaw ako. Wala lang, kamustahin ko lang siya. Kung mas maganda ba sa bundok ang unggoy or sa kulungan. Ayun lang. Dinudumog ng tao. Nagsama yung magkamukhain. Okay, dito tayo. Ito pa isa Ang pera ay hawak lang ng gobyerno. Interest, so dapat talaga bumalik sa taong bayan. Hindi yan sa bulsa. Hindi yan sa bulsa namin. So may sinasabi dito si Risa Ontiveros na about sa pera. Pero ang tanong Risa, bakit yung insertion mo nasa iyo? Ha? Tas yung mga project mo nakatenga. Yung mga project mo na dapat sa iyo, ba't nakatenga? At ba't ayaw mong gastusin yung insertion mo? Magkano yung insertion niya? Nakalimutan ko. 3 billion ba yon? Kung hindi ako nagkakamali. Comment nyo nga dyan. Tanginan to. Sasabihin mo sa bulsa, ba't tayo mo pangalanan si Martin Romualdez at si Marcos Jr.? Uy, takot. Takot ka, no? Ito napakaiingay nito pagdating sa korupsyon. Pero kay BP Sara lang. Sa mga kalaban lang nila. Pero kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez, no comment sila. Kasi nga baka silipin at magurgur din. Kaya takot silang sitahin yung magpinsan eh. Inumotik yung bibig nila. Hanggang ngayon wala silang sinasabi about kay Martin Romualdez at Marcos Jr. about sa nangyayaring korupsyon ngayon. Kaya tapos tatakbo ka bang presidente sa magpinsanan, takot ka na. Ulul, wag kami.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang